Hello mga kabagis, good afternoon, magandang hapon sa lahat, no? Pag-uusapan natin ngayong hapon mga kabagis itong mga katanungan na gusto kong sagutin kasi ngayon 2 months na sila. Ang daming nagtatanong ito mga kabagis kung ilang kilo na ba daw yung ating mga alagang baboy. But before that, explain ko sa inyo maya-maya ito, mga ano lang ito mga kabagis, mga estimated kilos natin sa kanila in 2 months time. And just make sure to subscribe kung hindi pa kayo nakapasubscribe sa ating channel mga kabagis. And you hit the notification bell also para updated ka every time na upload ito guide ito. Thank you, thank you. Yan, maraming nagtatanong, no? Before ko sagutin yung mga katanungan, ito palang ating guilt or dumalaga na nakastahan na is ano to mga kabagis, pangalawa na tong na AI kasi nung unang AI napakain ko yata ng kangkong or talbos ng kamuti ito habang ano na AI siya, tapos hindi pala yun advisable sabi nila. So yun, parang nakunan, lumabas yung may puti sa kanyang ari. Tapos yun, pag after mga ilang days, lumaki yung ari niya, parang nag-hit na naman. So yun, pangalawa na yan. Tapos i-avoid ko na lang na makakain siya ng talbos or kangkong, yung mga dahon-dahon. Bawal kasi daw yun sa ganyan. So ito tayo, no, mga kabagis. Ito, 2 months na sila. And then, ano daw yung possible na timbang nito? Normally, sa mga ganitong kalaking baboy, base lang doon sa... Kasi marami na rin akong pagkakataon na nag-alaga ako ng patineers, mga kabagis. And then, may nag-order ng lechon. So, of course, kiluhin niya ng buhay before i-lechon para malaman natin kung anong kilo na at mabigyan natin ng presyo, diba? Mahal kasi yung kilo sa live weight ng lechon dito sa amin. I don't know sa arrangement dyan sa ibang lugar, pero dito sa Cebu ang kilo ng lechon dito is nasa mga ganito, pang lechon isa po 2 months may mag-order sa iyo ng lechon, kikiluhin yan na buhay. Tapos ang presyuhan noon, mga last year pa yata yon, is 260 yun, 260 yung kilo sa mga lechonin. Ganito kalaki mga ipang lechon na yan. So yan, yung buong ganyang baboy 2 months, kiluhin yan na buhay, masasabi ko nasa mga 40 or almost 50 kilos itong mga ganito. Yan, kapag nabili mo na mga biik pa talaga, yun yung mga average na timbang mga kabagis. Whereas yung mga 2 months pa lang tapos nagre-range na ng 60 plus kilos, pero 2 months pa lang yan, 60 plus kilos na yung naabot. Mostly sa mga ganyan is nabili yan sa yung ganyan mga kabagis na 2 months pa lang pero 60 plus kilos na yung naabot nila. Ang totoo yan, no? Hindi ko naman tinatanggihan. However, yung mga ganyang klase is malaki na nabili nila. So may edad na, meaning to say hindi yung bagong walay. So posible yan sa 2 months na maka 60 kilos above ka. Yun din yung mga possible na mga situation, no, sa mga ganyan. Pero ito sa atin kasi nga unang-una nabili natin to sa ano pa lang, yung biik na biik pa talaga, maliliit pa. Kung mapansin niyo yung first day natin na video natin sa kanila, napakaliit pa talaga, bagong walay. So normally
Ganun, mga 40 plus pa ito. Kung kiluhin natin ng buhay. Yun yung estimate natin, and I hope nasagot natin yung tanong. And also, kung gusto niyo talagang makabagis, ma-achieve yung timbang nila na mabigat talaga sabihin na lang natin weekly basis, no? Magbigay kayo ng mga snacks. Yun talaga yung pinaka suggestion ko. Ayan yung mga katawan. Magbigay kayo ng snacks. May snacks sa umaga, may snacks sa hapon. Basta yun yung ko lang. May nagtanong din na daw, for example, 5 yung alaga daw nila. Sabi niya, kabagis 5 yung alaga kung fatteners, kaso 2 lang doon or 3 doon is walang ganang kumain. Yung iba naman okay. Paano yun kung magpainom tayo ng Primoxil? Ang suggestion ko niyan, painumin nyo lahat, no? Kasi baka yung iba dyan is parang almost the same na rin yung karamdaman nila, pero hindi mo lang napansin. Painumin mo na lahat. Isang sachet ng Primoxil, kalahati ng ganyang balde. Ang dumi ng balde ko sa labas, pero malinis yan sa loob. Mga kabagis, ginamit ko siya nung naggawa dito sa mga semento. Kaya ganyan siya. So yan, isang sachet ng Primoxil, kasi yung isang sachet good for isang sachet ng Primoxil kasi good for 4 liters na yon ng tubig. So kalahati niyan pwede na, mapainom mo na sa lahat. So pwede mo rin punuin isang balde, tapos 2 Primoxil na sachet yung ihalo mo para maipainom mo sa lahat. So yung advice ko regarding sa Primoxil, kasi yan, tulong din yan paggana ng pagkain. Magana yung pagkain nila aside sa vitamins. Magandang painumin natin sila ng Primoxil, mga kabagis, at least once a week. Yun yung ginagawa ko. So yun, and also this coming Monday na kasi ngayon. So this Wednesday, ako mga kabagis, magpa-inject ako nito ng vitamins nila. Yung B-complex, iron, at may mga iba pang kasama sa vitamins na yon. Kasi napansin ko rin na kailangang mabigyan sila ma-injectan sila. Ito na yung huling vitamins na mabigay ko na injectable. Kasi binibigyan ko naman din ito ng once a week na Bitmin Pro na halo sa tubig. Pero mayroon kasing big natin. Ito yung mga freebies natin na na-receive kapag consistent kang gumagamit ng BMIG na feeds. So mayroon silang mga, alam mo na, yung mga services sa mismong company na yan. Bigay sila ng free vitamin. Sabi ko, why not, no? I-grab na natin yung mga ganyan na mga free na yan. So magpa-vitamins tayo, i-inject nila. Because normally sa mga ganitong klaseng baboy, mahirapan na akong mag-inject. So pinadaan ko na lang sa tubig or hinahalo ko na lang sa feeds. Ikaso nag-offer sila sa atin ng free injection. So i-grab na natin para mas maganda pa ang resulta ng ating mga alaga. So inject sila, sabi kasi nung time na tong ating dumalaga na AI pangalawa, na schedulean pala ito. Tiningnan ko kasi BMIG yung nag-AI sa ating guild. Sabi niya na pala to, na schedulean nila this Wednesday. So pinapalo up ako kung available ba daw ako sa injection. Sabi ko, oo naman,
anytime para mabigyan natin ng magandang resulta yung ating mga alaga. Then after that, na ma-injectan, magpa-inject din ako ng last injection nila na injectable na purga. Last na rin yan. But sabi, may interval na 1 week. So magpa-injection ka sa Wednesday ng vitamins, and then another week, next Wednesday is yung purga. Then after that is yung mga powderized na yung mga pampurga at yung vitamins natin. So yun, no? Yun yung gagawin natin mga kabagis. And again, as the owner of this channel, ang pinaka main goal ko talaga dito mga kabagis is kung ano yung ginagawa ko sa mga alaga ko na matingin ko is beneficial na ma-share, beneficial sa lahat na ma-share. So i-ano ko yun, i-share ko yun talaga mga kabagis. Diba, kini-clear ko lang kasi normally yung in-explain ko noon ng mga previous kong vlog sa mga previous kong mga alaga is isang beses lang ako mag-inject ng vitamins at saka injectable na purga. Then the rest, nung lumaki na, is powderized na. So ngayon, mayroong offer, free service galing sa BMEG. So ginagrab ko na. So yun, kung mayroong ganun din na pagkakataon or kung kaya ninyong ma-injectan yung ganito kalaki ng mga baboy ng vitamins and then inject na purga, then grab the opportunity kasi mas kahit sino pa ang pa-explainan mo, kahit mga expert sa mga ganyan sa pagbababoy, they always recommend yung injectable na mga ganong bagay. However, hindi naman nila nire-recommend na i-inject mo sila weekly, no, i-inject mo sila hanggang gusto mong i-inject. Meron pa rin precautions and meron pa rin yung tamang pa-inject natin sa mga baboy. Ang pagkakaalam ko lang talaga is as much as possible, avoid natin yung mga injections sa ating mga baboy kung hindi naman talaga kailangan. But hindi ibig sabihin nun na hindi ka na mag-i-inject. Again, it's your prerogative, optional yan. Then you need to decide, you need to make sure na yung decision mo is tama. Kasi may iba, most especially sa mga nagko-comment na, kabagis, okay ba mag-inject ako ng ganito weekly, ganyan, kahit wala namang dinaramdam, wala namang kailangang i-inject, wala namang kailangang ibigay. So yung mga ganong klaseng tanong, isasagot ko na, again, it's up to you, but make sure na mayroong purpose yun. Hindi lang nag-inject ka lang kasi trip mo, o nag-inject ka lang kasi gusto mo na ibigay lahat sa mga baboy mo na hindi naman pala kailangan talaga. Yung mga baboy natin lalaki at bibigat yan without those injections. I-clarify ko lang, like without those vitamins, kasi nga food supplement lang yan. However, kailangan din nila yan para magana yung kumain at mapabilis yung paglaki nila kasi nga mabilis silang kumain. From the word supplement, food supplement, pang pagana sa pagkain. Ang purpose is para mabigat sila at walang sakit kasi nga maganang kumain, maganda yung pangatawan, so walang posibleng sakit na dadapo sa kanila. So yun yung purpose, but hindi kailangan na i-inject mo yan every week. So yun lang yung gusto kong i-emphasize doon. Same sa pampurga, yung pampurga ko naman is monthly basis yan, powderized. Pero ngayon nga, mayroong nag-offer ng free service galing BMEG. So thank you so much for that. Iga-grab ko na yan. But after that, after a month, magpurga pa rin ako, pero powderized na yung latigo. So yun na mga kabagis, no? I hope na intindihan yung ating explanation, and thank you so much.